A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid, mga kababayan, tayo po ay muli magbabasa ng mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagat ito po ay paalaalang galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yawma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jin qad istaktharatum minal ins. Napakalino na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw na yaon na walang pag-aalinlangan. Ibig sabihin mga kapatid, sa araw ng Yawmul Qiyamah, yawma yahsyuruhum, kayo ay aking iipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha. Jami'a, sabihin sama-sama, pat kasama na ang mga jin, ang mga tao at ang mga jin, iipunin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na walang pag-aalinlangan, ang araw ng paghuhukom na kung saan hindi ito alam ng sino man. Sadyang si Allah subhanahu wa ta'ala lamang nakakaalam ng mga bagay na ito. At sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na yaon, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya mahsyaral jin, o kayong grupo ng mga jin, o kayong mga jin, kad istakfartu minal ins, kayo ay maraming nailigaw na mga tao. Kayo ay maraming mga taong nailigaw mula sa sangkatauhan. Kad istakfartu minal ins, at magsasagot naman ang mga taong mga nagpagamit o kaya naman ang mga nailigaw na napakinabangan ng mga jin na ito. Sabi ng mga tao, wakala awliyauhum, sinabi ng mga tao na kung saan kasama ng mga jin, na kung saan dito sa mundo sila ay naging kutsabahan. Subalit, pagdating sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila po ay magkalaban na. Hindi na sila magkasama. Hindi na sila magkasundo, sapagkat sila ay bibigyan ng hukom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang sasabihin ng mga tao, sabi dito, Rabbana, o aming Panginoong Allahu subhanahu wa ta'ala, istamta'a ba'duna bi ba'din. Allahu Akbar. Sinabi ng mga tao sa araw na yaon, sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, walaw Rabbana, o aming Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, istamta'a ba'duna bi ba'din. O aming Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang iba sa amin ay pinakinabangan ng mga jin. Kami, ya Allah subhanahu wa ta'ala, kami ay kanilang nailigaw. Ginamit kami ng mga jin na ito. Papaano naman nagagamit ang mga tao? Halimbawa, sa pamamagitan ng karunungang itim, mga magic. Kung wala naman jin, mga kapatid, mga kababayan, nagagamitin, wala namang kakayahan ang tao para mapalutang mo sa hangin ang isang mabigat na bagay. Kaya, dahil dito, nagkutsabahan pati ang jin at ang tao, kaya nagawa ang magic na ito. Karunungang itim na ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala, na isa ito sa makadahilanan para makalabas ka sa pananampalatayang Islam. Kaya ito ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ito po ay kasama sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagsubok sa atin. Kung tayo ay magpapadaya sa jin, o kaya naman tayo ay hindi susundin natin ang mga ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, kaso nga lang, sabi dito sa aya ni Allah subhanahu wa ta'ala, wabalagna
ajalana alladina ajjalta lana. Kaso nga lang, sabi ng mga tao, kaso lang ya Allah subhanahu wa ta'ala, dumating na sa amin ang takdang oras na iyong itinakda, kaya hindi na, wala na kaming magagawa. Dumating na sa amin ang takdang oras na iyong itinakda, na binawian sila ng buhay ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na sila nakapagtawbah. Sapagkat dumating sa kanila ang mga aya, dumating sa kanila ang mga hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bawal ang karunungan itim sa Islam, tuloy-tuloy pa rin sila. Hanggang sa sila ay abutan ng kamatayan, hindi sila nakapaghingi ng tawad. Hindi nila naihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang kasalanan ito, nangalugi sila mga kapatid. Sapagkat napakalinaw na ito ipinagbabawal na Allah, ni Allah subhanahu wa ta'ala, dumating na ang oras. O, paano ngayon yan? Kaya sila po ay parurusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Saan? Sa neraka Jahannam. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalalaw ta'ala, an-naru matwakum khalidina fiha. Ang inyong magiging tirahan, matwakum khalidina fiha, at ang inyong magiging tirahan na magpasawalang hanggan ay ang tinatawag na para impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ang nar, ang apoy, na kung saan mga kapatid, mga kababayan, sobrang init ang apoy na ito. Na ayon sa hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito po ay suktulang nasa kaitiman na sa panahon ngayon. Dahil pinaglihab ng pinaglihab ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa suktulang init at maitim na ang apoy na ito. Sabi nga sa hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahulugan sa hadith na yaon, kung ang apoy na panluto na pinanluluto natin dito sa dunya, dito sa mundo, sa kalan, kung ito ang apoy doon sa impyerno, malamig ang pakiramdam ng tao. Subhanallah, nakapag tiningnan mo o sinubukan mo, mainit na nga. Subalit, mapula ang kulay niyan. Sa impyerno, maitim na. Maitim na ang kulay ng impyerno sa sobrang init ng apoy na ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala doon. Kaya mga kapatid, mga kababayan, paghandaan natin ang apoy na ito na huwag tayo makapasok doon. Paghandaan natin, maghanda tayo ng mga ibadah. Maghanda tayo ng mga magandang gawain katulad na lamang ng pagbabasa ng Quran, pagsunod at paniniwala sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag nating pasinungalingan ang mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman ang mga sahih na hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag nating itanggi. Sundin natin ang mga hadith na ito sapagkat ito po'y sahih, totoong ginawa, totoong nangyari, totoong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din naman ang Quran, mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi kapag ganyan, lalo na kapag naabutan tayo, nagpagamit tayo sa mga jin, sa karunungang itim na ito, at tinanggi pa natin mga ayan Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin naihingi ng tawad sa Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, mga kababayan, at hindi pa natin sinamba si Allah, ay sobra-sobra ang ating pagkakasala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi ito ni Allah subhanahu wa ta'ala, kalalaw ta'ala, an-naru wat matwakum khalidina fiha. Ang inyong magiging tirahan doon ay ang impyernong apoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, khalidina fiha. Ibig sabihin ng khalidina fiha, magpasawalang hanggan doon habang buhay na. Habang buhay na doon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban, illa masya'allahu, maliban na lamang kung gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala na hanguin ka doon, alhamdulillah. Subalit paano kung hindi? Hindi na hanguin ang isang tao doon, khalidina fiha, magpasawalang hanggan na doon sa impyerno ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbaka, katotohanan niyang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang iyong Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, inna rabbaka hakimun alim, siyang pinakamatalino at maalam. Allahu Akbar. Kung tayo po
ay meron ring katalinuhan na ibinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay katiting lang po yan. Pinaghati-hatian pa natin ang kaalamang ito. Kaya wag tayo magyabang kung tayo po may kaalaman. Lalo na sa din ni Allah subhanahu wa ta'ala, mamaya mapunta sa riya ang kaalamang ito. Kaya kinakailangan pag mayroon tayong kaalaman, lalo na sa pananampat sa din ni Allah subhanahu wa ta'ala, gamitin natin sa tama upang magkaroon tayo ng biyaya o reward sa ating tagapaglika na walang iba, si Allah subhanahu wa ta'ala. Yan po ang isang aya, mga kapatid, mga kababayan, na aral, paalaala sa ating lahat ni Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa karunungang itim. Huwag nating gawin o maging hanap buhay ang magic na kung saan gagamit tayo ng jinn na ito ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah wa ta'ala, ito po ay nagbigay sa atin ng paalaala at kaalaman mula sa Allah subhanahu wa ta'ala, mula sa mga aya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir dawana subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.